ang miyembro po, isa sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Alamin natin kung meron na ba siyang alam. Paano wala ang mga ito sa Senado nung nangyari yung kaguluhan Wala sila kagabi. Wala, nandun ang mayorya, ang bagong mayorya. No? Senator Erwin, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Ay, magandang Sen. umaga, Alvin and Doris. Good morning. Good morning, Sen. Anong balita po ninyo? Kasi kami hanggang hindi namin alam yung ang punot dulo. Ikaw ba may nakarating na balita sa inyo? Wala din, Alvin and Doris. Sorry, kasi I left the Senate at mga 6 o'clock Mm. because I had a meeting. Opo. So, I left early. Pagkatapos, ayun na nga, nalaman ko na lamang, I was having a dinner with my family nung malaman ko na may putukan. And my chief of staff called me na may putukan sa Senado. So, doon na lang ako nag-realize sa media na sinabi na hindi pa malaman kung sinong nagpaputok, kung saan ang galing ang putok, etc. etc. So, siguro, I don't know, hanggat wala talagang malinaw na kung ano ito, kailangan siguro talagang imbestigahan at huwag tayo mag-speculate kung anong nangyari dyan. Opo, We have to opo. wait. Total, may investigation naman daw, inutos na ang Pangulo, ang DILG at kasama dyan. So, pati ang Senate, kami, meron ding investigation na gagawin. Pero Sen, hanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung naandyan pa ba sa loob ng Senado ang Senador De La Man of Rosa? the hour. Man of the hour, oo. Hindi ko alam, Alvin and Doris, kasi I left nga at 6 o'clock. I really have no idea. Pero kagabi, nung makita ko sa mga news, may pinakita si Attorney Terion ba yun? Na sinasabi niya na nandoon pa si Senator Bato sa kanyang office. So, I believe, I think that was already around 8 o'clock, 9 o'clock, pagkatapos yata ng putukan. So, I presume nandoon pa po si Senator Bato kasi wala naman na pong update. Kagigising ko lamang po about 10 minutes ago. Yeah. Naghahanap ako. Nakita ko lang nga yung mga update ng mga iba't ibang mga news online tungkol na sa nangyaring putukan. Nakita ko yung statement ni PBBM tungkol doon sa sinasabi niya na may instruction siya na hindi huhulihin si Bato, and then ang DILG mag-iimbestiga, ang Senate din, according to Senator Cayetano, ay mag-iimbestiga. Opo, Senator, you were a former journalist, ano? Yes. Nakita mo naman yung mga video, mga photos, ano po? Did you find something peculiar or weird pag nung nakita mo yung mga May video? something ba? Anong impression mo nung nakita mo yung parte ng mahabang coverage ng mga mamamahayag kagabi? I really don't know kasi parang hindi naman pinakita doon sa video. I mean, yung kung saan talaga yung galing putukan dahil hinahawi na ng mga security forces ng Senate, yung mga media siguro para hindi matamaan. Kaya wala talagang clear kung sinong kaputukan ng mga Senate security ng Philippine Marines na naka-assign sa Senate and PNP, yung PSPG. Hindi malinaw kung sinong kabarilan nila doon sa kabila. It's not, hindi rin malinaw. So, si NBI Director Matibag naman is saying na hindi niya mga tao yun. Then ang tanong dito, sino kaya yun? So, mahirap eh. I mean, hindi rin ako, as a journalist, tama ka, pero hanggang wala akong makita ang video, walang malinaw na video. Puro Oo. speculation. May nagsabi na parang relax lang daw ang mga sundalo. Yung mga nagsasabi na baka sila nagbabarilan. Wag naman ho tayo mag-speculate. Dahil lang natin siguro ang investigasyon. Yan ho, mahirap sa social media. Pag nilagay na yung video, magko-comment ka agad, maniniwala ho yung iba. Siguro let's wait doon sa official na report ng both ng Senate at saka ng Executive Department ng DILG. Kumbaga kanya-kanyang opinion niya. Ano po? Correct, But as a kanya-kanya, senator, what do you want to know, Senator Erwin? Gusto po natin malaman sino po nag-instigate noon. I mean, tama din naman po si Senator Cayetano. And I agree, all of us, including the minority na, wag naman, respect the Senate. Kaya nga, respect the institution. Institution po yun eh. I mean, it doesn't matter kung sino nakaupo dyan, na majority, minority. Ang respetuhin ng institution eh. It doesn't matter kung nandyan si Senator Bato de la Rosa. But you have to respect the institution, the Senate itself. Yun lang ho yun. Marami po mga empleyado dyan, marami po mga senador.
kung ika nga opposition ka man, pareho nandyan sa loob yung mga senador, di po ba? May mga yung majority at minority. So we have to respect that siguro. Pangalawa po, kawawa din po yung mga empleyado. Kaya ito, I'll take this opportunity pala, Doris and Alvin. Baka Opo. pwede pong pakiusapan ang ating PNP chief, si General Lartates. General Lartates, may mga employees po kasi bukod po doon kay Senator Soto, ako rin po naging victim po niyan kagabi na binabato po ng tubig, ay yung sasakyan namin, inaalog-alog paglabas. Ganun din po yung mga empleyado namin, yung aming chief of staff at pinapababa, pinipilit na ibaba yung windshield. So parang takot na takot yung empleyado, yung safety ng mga empleyado, ng mga senador. Siguro ang maganda, kailangan kung nakikinig si General Nartates ngayon, siguro wag naman siguro ang harangan ng mga rallyista yung main gate ng Senate para makalabas-pasok. Siguro ang suggestion ko po, ako bilang mamamahayag, I have covered mga rally, mga protest. Nabigyan po sila ng area siguro dyan sa harap, di ba? Across the street. Pwede yung sila magsigaw ng sigaw doon because there's freedom of speech nga, freedom of expression nasa konstitusyon natin. Hindi ko sinasabing palayasin, i-disperse. Di hayaan mo sila. Pero yung movement naman po ng mga tao na labas-pasok sa Senate, dapat siguro bigyan ng espasyo na makapasok na peacefully, na hindi nahaharas, hindi binabato. Yung mga okay lang ho, magmura sila na magmura-murahin po lahat ng senador. It's alright. Pero yung kaba po, na yung mga babae, may mga staff po ako, nakasakay po sila lahat sa van, pauwi sa Quezon City, hatid po ng shuttle. Nalug-alug po yung kanilang sasakyan, binato ng mga saging, ng tubig. Mga babae po lahat yun. Kaya nakikiusap po kay General Nartates, if he's listening right now, kung maaari po, siguro bigyan na lang po ng space yung mga protesters. It doesn't matter kung Duterte supporter or yung mga leftist or right wing. Lagyan lang po siguro ng space doon po para makadaan po na hindi rin sila nakakasagabal sa traffic. Siguro doon sa kabila po, across the street, doon po sila at paghiwalay na lang po ng PNP. Kasi talagang worried po what happened to Senator Soto. Ako din po, at saka yung mga empleyado po ng Senate na galing sa loob na nag-park din po, yung mga shuttle service po. Opo. Talagang nahaharas po. Kaya pakiusap lang ho sana namin sa PNP, baka pwedeng bigyan na lang po ng lugar yung mga rallyista po natin, kung sino man po yan, leftist man yan, sa opposition man yan, sa Duterte supporter, baka po pwede po, doon na lang bigyan sila ng area sa kabilang kalsada or across the street. Apo. Sen, sa nangyari po kagabi, sa palagay ninyo ay dapat silipin kung bakit nagkaganon ang security ng Senado mismo. Kasi alam natin, hindi ka basta-basta makakapasok. Oo, ang dami mong dadaanan dyan. Oo. So bakit nagkaganon? Parang labo-labo ang nangyari kagabi. First time yata nangyari ito, kaya medyo, siyempre, hindi naman inaasahan, parang nagulantang ang lahat, di ba? Kahit yung mga senador, kahit kami na first time nalulusobin, may magpapaputok. This is the Senate, ika nga. Pero hindi na siguro na paghandaan. Pero now, may nangyaring ganitong insidente. So, dapat siguro next time, kailangan na maging prepared and maging aware po yung security natin, forces. Okay, ngayon, Senator, ano pong posisyon ninyo dito kay Senator Bato? Dapat bang i-serve yung warrant sa kanya at damputin na siya at kung saan man siya dapat iditine o hindi, antayin natin ang final na decision ng Korte Suprema? I think we have to wait for the decision of the Supreme Court kasi yan po yung ikataas-taasang hukuman, sila po nag-i-interpret ng mga batas. Marami po kasi ngayon, alam mo naman sa ating bayan, Alvin, mga nagdudunong-dunong, suddenly nagiging attorney. Pag may mga sakuna, may mga landslide, nagiging engineer. Pag may mga sakit sa COVID, lahat nagiging doktor. Siguro antayin na lang natin yung statement po o decision ng Senate. Kung ako po tatanungin, let's wait for the Senate kasi hindi nga, kagaya ko kahapon, nung hindi naglabas ng TRO ang Senate, ang dami na Yung Supreme Court. nag-speculate kaagad.
ala, huli na si Bato, etc., etc. Ayan na, wala nang kawala ito. May mga narinig, biglang naging attorney mga kababayan natin kasi hindi siya binigyan ng TRO. Pero kung basahin mo, sabing gano'n, binibigyan ng Supreme Court ang parang status quo. Huwag yung galawin yan, Executive Department. That was the message to the authorities, to the NBI, to the PNP. You have 72 hours to comply, to answer. Bakit na kailangan ninyong hulihin yung tao na on what basis? Pagkatapos noon, after 72 hours, papasagutin naman yung kampo nila Senator Bato na bakit, anong basis niya na hindi kayo dapat hulihin. That was, to my understanding, ang siyang nilabas ng Supreme Court. It's not because hindi siya naglabas ng TRO na hinihingi ni Senator Bato, pero ito sa status quo na sagutin niyo muna kung bakit niyo kailangang arestuhin si Senator Bato. Parang ganon. So, pero marami na kagad speculation kapon na pwede nang hulihin. Ay, ganito ganon. Mga kababayan natin, Doris and Alvin, bigla naging mga attorney. Oo, ganun talaga. Sinasabi ko, itong problema kung ano ang sitwasyon, nagiging ganon yung mga tao. Nung pandemic, lahat naging mga doktor, parang doktor pag nag-advise. Pag may landslide, lahat nagiging engineer. Mga kuro-kuro nila. So, I guess we'll just have to wait siguro yung mga investigasyon. Yan talaga ang downside ng social media. Opo. Na pag may nag-post dyan, lalagyan ng comment kaagad. Naniniwala naman kaagad yung iba. Siguro we'll have to wait for the investigation. Kalma lang, kalma. May pasok ba Senator, may pasok ba kayo today o walang pasok ang Senado today because of that incident? Break po pag Thursday, break. Friday, Monday, Wednesday lang po ang session. Wala po session ngayon. Usually po pag mga ganitong araw ginagamit po namin pag may mga committee hearings, pag may mga unfortunately nga po may change of leadership. So wala po, dineclare po lahat na all seats vacant. So wala po mga chairman ngayon ang mga committee kaya hindi po makapag-hearing. So hindi kayo pupunta? Ay yun kagabi kaya nandoon po yung majority, lahat po sila. Ay dahil po meron po silang caucus ang majority only para pumili ng mga committee nila assignment na ikaw, Senator ganito, dito ka, ikaw, Senator ganon. So yun kaya inaabot po sila ng gabi doon. Kasi may mga nakita ako na pinaplano daw kung anong gagawin para kay Senator Bato. Unfair naman din po yun dahil ang ginagawa nila, to my understanding, is like they were planning para po doon sa committee, hindi po para doon kay Senator Bato ang pinag-uusapan po nila. Sige. Rather doon po sa mga committee's assignment. Opo. Okay. Thank you, Senator. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa oras. Thank you, Opo, panghuli na lamang po. Sige, go. Siguro, under control naman po ng PNP natin. May assurance po si Secretary John Vic, ang PNP din po, ang Pangulo, may investigasyon, si Senator Cayetano, magsasagawa din po ng investigasyon. Yun lang po. Yung request ko lamang po sa PNP, siguro kung ma-interview po ni si General Artates, I was trying to call him this morning, na kung baka pwede po na wag naman po dyan harangan yung gate ng Senate kasi labas-pasok. Inaalog-alog po yung mga sakyan, yung mga staff po namin, natatakot. Parang pakiramdam na kinukuyog sila. So baka, General Nartates, if you're listening right now, siguro you have to give instruction na give an area doon po sa mga protesters, it doesn't matter kung sino po yan, supporter man yan, pro, anti man yan, to give them an area na lamang po siguro across the street, okay sila doon, 24/7 sila mag-rally, magsisigaw, it's all right. Pero yung dyan po mismo sa gate, parang wala pong ginagawa. May mga anti-riot police naman po, wala naman pong ginagawa. Hinahayaan lang po nila na alug-alugin po yung mga sasakyan, papahagisan ng mga bote ng tubig, water bottle. Natatakot po yung mga ibang staff. So yun po pakiusap ka, baka pwede po, General Artates, gumawa po kayo ng paraan para, at saka kung may protesta man po, yung kaliwa at saka yung pro, dapat po siguro paglayuin nyo rin kasi baka magpatayan. Kaya kailangan ho natin, General Artates, siguro you have to really look into this. Thank you, boss. Maraming salamat po. Thank you. At Ma'am Doris. Mabuhay Thank ka. you. Senator Mag-ingat po. Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate